Hi guys, good evening, gabi na. Ang oras na now is 21:35. So 9:35 na. So kakatapos ko lang naligo. Kakatapos ko lang magtrabaho. Tapos naligo na ako. So yan. Pero guys, nagugutom ako. Naglagay pala ako ng ice sa mukha ko. Naglagay ako ng ice. Yan. Tapos mag-eskinol tayo. So habang nag-eskinol, magkukwento tayo. Yung kaibigan ko na may utang pala, kwento ko continue. Yung kaibigan ko may utang pala na 110k. Ayun. Ang dami niyang reason, ang dami niyang mga pinagsasabi na kesyo hirap daw siya sa buhay. Alam niyo ba? Bakit kaya may mga taong hindi marunong mahiya? Yung monthly na lang may problema, tapos ikaw lagi yung tatakbuhan, akala mo kung sino sila na merong pinatagong pera, uutusan ka, akala mo kung sino silang mag-utos na, uy pautang nga, yung mga ganun. Ang hirap, tapos alam mo yung nagme-message lang sila kapag may kailangan. Maalala ka lang nila kapag may kailangan. May utang pa sila, dadagdagan pa nila yung utang nila. Hindi sila marunong mahiya. Alam mo yung abusado, yung, 'di ba, may utang pa sila tas dadagdagan pa nila. Kakabigay pa lang nila yung bayad mo, hihiramin nila uli. Yung ganun, ang hirap, guys, super hirap. Ang hirap, hindi ko alam bakit may mga ganung tao. Ang hirap. Kaya kayo pag nag-abroad, yung mga mag-a-abroad pa lang, red flags, kapag umutang yung kaibigan nyo, iwasan nyo na. Ako sa totoo lang, matagal ko na silang kaibigan, 5 years ko na silang friend. Lagi na lang sila utang ng utang. Puro utang. Alam mo yun? Kesyo pambayad daw ng tuition fee ng anak, kesyo pagkain ng baboy, ang daming reason. Tapos ang sinungaling nila, napakasinungaling nila. Ayun, wala akong magawa ngayon. Pero syempre, may karma sila, 'di ba? Naniniwala naman ako na hindi ako pababayaan ng Diyos kasi nung gipit na gipit sila, ako lang yung tinatakbuhan. Wala silang ibang matakbuhan. Naranasan ko pang sigawan ako, sinisigawan nila ako kasi matanda sila eh. Hindi mo pwedeng, kailangan mo silang respetuhin maski ba ano. Kasi ayokong maging sige, sinigawan na ako, sisigawan ko pa ba sila? Hindi na. Kasi ayoko maging katulad nila. Tapos, syempre, mawawalan sila ng trabaho. 'Di ba? Alam nyo ba, marami nang pinauwi ng embassy dahil sa utang. Dito sa Singapore, ang dami ng mga Pilipinang pinauwi dahil sa mga utang-utang. Yun, kain tayo. So, yun. Meron akong yung isa na umutang ng, bali ang utang niya is 110k na lang, tapos pinauwi siya ng Pilipinas. Embassy mismo ang nagpauwi sa kanya. At saka kayo, kapag nag-abroad kayo, wag niyong ipapahiram ang working permit niyo kasi gagamitin nila, o kung sakali man nahulog or nawala, baka gamitin sa utang. Kaya mag-iingat kayo kapag nag-abroad kayo, lalo na kung hindi mo alam yung background ng umutang. Ako kasi masyado akong masyado akong malambot yung masyadong yung puso ko, malambot. Alam mo yung iniisip ko yung sitwasyon na alam ko naman talaga na problema nila talaga. Ako naman si Gaga, hindi ko naiisip na yung sarili ko, okay, bahala na, ganun. Tapos hindi ko na alam, sa dulo ako pala yung mapapahamak. Kaya pag nag-abroad kayo, pag-isipan nyo mabuti kung sino yung kakaibigan ninyo, kung sino yung kailangan yung pagkatiwalaan. Ayun. Harap. Gutom ako. Then, kailangan, bago nyo kayo pautangin, kuha kayo ng, kunyari may alahas siya, kunin niyo yung alahas. Huwag kayo makikipagkaibigan dahil lang sa pera. Makipagkaibigan kayo kasi bukod sa kalooban yung magkaroon ng kaibigan. Okay lang yung pagkain, bigayan pagkain.
pero yung pera usapan, napakahirap. Lalo na kung malaki yung inutang. Ayun, hindi siya easy. Kain mo na ako nito. Nag-brush na ako pero nagutom ako ganun. So guys, mag-cetaphil tayo. Ganito. Cetaphil is, ano siya, maganda siya sa, may eczema ako, diba? Meron akong eczema. So, ito yung ginagamit ko, guys. Ayan, Cetaphil. Ito ba? Ayan. Mag-ano, ayan, para meron akong pang camera. Ayan guys, naglalagay tayo sa ating mga legs, sa mga kamay, sa braso, kasi nga meron akong eczema, kailangan ko maglagay ng Cetaphil. Ayan, sobrang mahal pa naman. Ayan, sinong meron din yung eczema? Kasi meron akong kati-kati sa katawan, sa paa, sa legs. Masyado akong sensitive. Hindi naman ako kagandahan, sensitive ako. Kayo, yung mga pupunta ng abroad, huwag kayong magtitiwala basta-basta sa kapwa Pilipina. Kung merong uutang sa inyo, kunyari uutang ng malaking pera, ang